Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago natin video dito sa ating channel. Ayan, so ngayon pong araw na ito ay panibagong video na naman at ibabahagi ko po sa inyo yung mga ginagawa namin tuwing ganitong malapit na ang tag-araw, no? Malapit na ang tag-init. Ayan, para sa atin pong mga manok, malaki ang magiging epekto nito. So kung ito po ang video na hinahanap ninyo, stay tuned at pag-usapan natin kung ano yung mga posibleng gawin natin para maging safe ang ating mga manok ngayong tag-init. Okay guys, ayan, magandang hapon sa inyong lahat again at salamat for tuning in sa lahat ng mga nakaantabay. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa atin pong maliit na channel. Ayan, so sa lahat po ng mga patuloy na nagtatanong at nagko-comment sa atin pong mga videos, lahat po yan ay sinasagot natin at sana po ay ang mga sagot natin ay nakakatulong at sana po ay nabibigyan tayo ng kahit na kaunting kaalaman sa atin pong pag-aalaga ng RTL Chicken. So ngayon pong araw na to ang pag-uusapan natin is yung mga ginagawa natin ngayong mga panahon na to na medyo papainit na ang panahon at buong summer. Ano yung mga posible nating gawin para maging safe ang ating mga manok. So kasi ngayon po ay syempre nitong mga nagdaang mga panahon, medyo malamig ang panahon, December, January, February. Ito po yung mga pinakamalamig na panahon at ang atin pong mga manok gusto nila syempre yung medyo malamig, tamang temperature lamang. So ang tamang temperature po normally nagre-range lang yan ng 20 to 25 para sa ating mga manok. Pero ngayong summer sigurado maghihit po tayo ng mga 30 to 40 degrees, no. So mahalaga na ang atin pong mga manok ay mabibigyan natin ng mga tamang pamamaraan para po ang ating mga manok ay maging ligtas, maging safe at hindi po tayo magkaroon ng maraming mortality. Hindi po maiiwasan ang pagkakaroon ng mortality pero sigurado po tayo kung maayos yung ating gagawin na pag-aalaga at ating nababantayan, nabibigyan ng tamang pamamaraan kung paano sila magiging ligtas ay yan po yung isa sa mga pinakamaganda nating gawin. So pag-usapan po natin yan ngayon kasi ito po yung experience namin last summer, no. Nagsimula po ang aking mga manok noong nagsimula ako magkaroon ng mga manok noong April. Beginning of April last year. So isang taon na po yung first batch natin at up to now naman po awa ng Diyos ay hindi naman po ganun karami ang ating mortality. Yung mortality po natin is well before ng 5% pa rin po tayo. So kalahating cycle na tayo pero nasa below 5% pa rin po yung mortality natin, which is good, no. So ang atin pong ini-expect sa loob ng isang cycle, magkakaroon po tayo ng mga nasa around 10% na mortality. So dapat po inihahanda natin ang sarili natin din sa mga ganito na sitwasyon kasi dapat sinasama natin ito sa accounting natin, no, sa ating pag-account ng ating mga projected income, no, sa ating business plan, no. So yon. Anyway, ano yung mga ginagawa natin guys para tayo ay maging ligtas yung ating mga manok. So unang-una guys, ginagawa namin is talagang araw-araw, umaga, tanghali, hapon, fresh po yung inilalagay namin tubig sa ating mga waterer, no. So marami pong gumagamit ng mga automatic drinker. Ang kailangan po kasi ay malinis at fresh ang tubig. So dahil nga po ngayon ay mainit ang panahon, madaling uminit ang tubig sa ating mga waterer. So kailangan po natin na bigyan o lagyan ng malinis at fresh na tubig ang atin pong mga waterer almost 3 times, almost 4 times a day, no. So ang atin pong mga manok sa panahong ito ay mapapansin ninyo ay magiging halhal po yan, palaging halhal at halhal po yan dahil sila ay nagkakaroon nitong, naglalabas sila ng init ng katawan galing sa kanilang mga loob ng katawan
para para magkaroon sila ng maayos na para yun po yung mechanism nila para i-cool down yung sarili nila. So kailangan nila ng maraming tubig, lagi po silang dapat umiinom ng maraming tubig. Mapapansin nyo, ngayong summer ay palagi po silang uhaw. Kailangan nila ang tubig. So kaya importante na malinis at fresh lagi yung ating tubig na ginagamit, dahil kung wala po tayong fresh at malinis na tubig, medyo madidehydrate ang ating mga manok, at pag na-dehydrate po ang ating mga manok, yan po isa sa mga reason kung bakit namamatay ang ating mga manok. Anong indication po na dehydrated ang ating mga manok? Mapapansin ninyo nga, laging buka ang tuka ng mga yan, laging halhal, yung baba ng kanilang lambi ng palong, ayan po ay laging nakalaylay at bukas ang kanilang tuka at naglalabas sila ng init ng katawan. Ikalawa po na isa sa mga pinaka-noticeable na magiging symptoms o indication na ang manok ay dehydrated, maitim po, nangingitim po ang kanilang mga palong. No? So, make sure na lagi nyong nabibisitahin yung mga manok, tingnan ninyo, close monitoring. Pagka ganyan nahalhal at saka may timang palong, bigyan nyo po ng masaganang tubig palagi yung inyong mga manok. So, nung time po namin last year, nung buong summer, dahil po talagang mainit ang panahon, mababa lang ang ceiling ng aming mga manok. Ang pangalawa po namin ginawa na pwede naming gawin para mabawasan kahit paano yung init na pumapasok sa loob ng poultry is naglagay po kami ng mga insulator. No? Naglagay po kami ng insulator na kahit paano mabawasan yung init na pumapasok doon sa loob ng poultry. No? So yun po yung isa sa mga pwede nyong gawin. So una, siguraduhin ninyo na may fresh water kayo at palagi nyong i-replenish yun 3 times, 4 times a day para maging fresh yung kanilang mga tubig. Ikalawa, lagyan po ninyo ng insulator kung wala pong insulator ang inyong mga bubong, kung ang bubong po ninyo ay yero. So kung ang yero mainit po yan, nag-absorb ng init. Tapos kung mababa ang inyong poultry, hindi po makasirculate masyado ang inyong hangin sa loob ng poultry. So kailangan may kahit paano merong konting insulator, no? So at least mabawasan yung init na pumapasok sa mga poultry nyo. Ikatlo guys ay buksan ninyo yung inyong mga poultry, no? So ibig sabihin, kung meron kayong mga trapal na available na ang ginagawa ninyo ay binababa ninyo yan sa panahon ng taglamig, alisin po ninyo yung trapal o kaya ilulun po ninyo yan hanggang sa makapasok po yung mga hangin at makalabas yung mga hangin, makasirculate sa loob ng ating mga poultry. No, kasi mahalaga po na may pumapasok na fresh na hangin at naiilabas yung medyo mainit na hangin sa loob ng poultry. Unang-una po, magbe-benefits po ang ating mga manok dyan dahil makakalanghap sila ng mas sariwang hangin. Ikalawa ay maiisingaw po yung mga ammonia na nagse-circulate lang sa loob ng poultry. So kapag po nagse-circulate ang ammonia sa loob ng poultry, nagiging sanhi po yan ng respiratory issues, respiratory disease sa atin pong mga manok. No? So nagiging sanhi din po yan ng mortality ng ating mga manok. So yun po ang patatlo natin na pwedeng gawin. Ang paapat po, optional na po ito. No, hindi naman po kailangan gawin, pero kami ginawa namin dahil sa sobrang init po talaga. Naglagay po kami ng yelo sa mga waterer namin. So para mas maging malamig yung ating mga tubig, naglagay po kami ng yelo kasi nakita namin na talagang ang mga manok ay sobrang init na init sa loob ng mga poultry nila, no? So lalo na kung ang mga manok ay medyo siksikan. 4 na manok ang ating nilalagay sa isang cage, kaya medyo siksikan sila at medyo naiinitan talaga. So ang ginawa po namin, naglagay po kami ng mga yelo. It seems to be bizarre, no? Hindi po ito traditional na ginagawa ng mga farm, pero dahil maliit lang yung ating
backyard, no, that time 500 lang yung laman ng ating poultry. So kaya pong maglagay ng yelo. So kami po ay naglagay ng yelo every waterer. Naglalagay po kami ng isang crushed na yelo sa isang waterer sa umaga. Tapos sa tanghali naglalagay din po kami ng isang crushed na yelo, no. So ito po yung mga yelo na nasa maliliit na mga bags, no, na nilalagay namin. So ito ay added expenses, hindi din po ito mandatory, hindi optional. Nakita lang po namin na baka makatulong, nag-experiment kami, nilagay namin yung yelo. At awa naman ng Diyos guys, nakatulong. So medyo added expenses nga lamang. Pero like I said, hindi naman ninyo kailangan gawin yan. Kasi yan naman po ay basta fresh ang inyong tubig na inilalagay, okay na po yan. Huwag ninyong gayanin kung hindi naman po kailangan. Pero kung sa tingin niyo ay makakatulong, siguraduhin ninyo na kasama sa inyong mga budget yan, no? So, ito po siguro bonus na tip na lang, no? Ito po ay isa sa mga pinaka-importante din na dapat ninyong gawin. Panglima po is dapat lagi pong sagana ang inyong mga manok sa vitamins and minerals, no? So wag niyo pong pababayanan na yung mga manok ninyo ay walang vitamins and minerals. Yung tubig po ay maganda sa katawan ng manok, pero mas maganda na yung tubig ninyo ay hahaluan ninyo ng vitamins and minerals. Kami po naglalagay kami palagi araw-araw ng vitamins, no? Sa umaga ay Egg 1000, sa hapon ay Vitamin Pro. So hindi po tayo endorser ng mga products na yan, pero sa tingin ko yan ay nakakatulong. Yan ang pinakamaganda kasi may mga nagamit na po tayong ibang brand, pero ito pong Vitamin Pro at saka yung Egg 1000 sa amin pong palagay at sa amin pong obserbasyon, mas malaki po ang mas effective po yan sa ating mga manok, no. So yon, so wag niyo pong kalimutan kasi kailangan ng mga manok na magkaroon ng added na supplements, no, kasi sa laki ng demand sa katawan ng manok po sa pangingitlog ng mga yan araw-araw, nagkakaroon po ng siyempre pagbabawas ng lahat ng mga energies na ginagamit nila. Kailangan nating palitan yung mga nawawala sa kanila, lalo na ngayong mga tag-init, no. So yun guys, 5 tips para sa inyo kung ano yung pwede nyong gawin ngayong tag-init sa inyong mga alagang manok para mabawasan yung inyong mga mortality. So mortality is money, no, lagi po natin sinasabi yan. Kapag namatayan tayo, it cost money. Siyempre yung ginastos natin sa mga manok natin, yung mga binili natin ng manok at saka kung ano-ano pa, no. So yun guys, hopefully this video makatulong sa inyo, lalong-lalo na ngayong summer, at nang sa ganon ay patuloy tayong maging successful dito sa ating pagtatry ng pag-aalaga ng RTL chicken sa ating mga backyard. Yun lang, maraming salamat, God bless, and see you all sa susunod nating video. At sana po ay inyo po masubscribe ang ating channel para nang sa ganun po ay matulungan nyo din ako dito sa atin pong mga videos. Maraming salamat, enjoy, and God bless. Bye-bye!